Nakakapangilabot lamang na isipin na marami sa mga pangkaraniwang hirit sa buhay natin ay nakaugat sa malagim na pamahiin. Sa mga katutubong paniniwala na may kinalaman sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Hindi natin nadidinig. Hindi rin nararamdaman. Pero naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na wika. Isang halimbawa, ang tao po, tao po, tao po. Bakit nga naman, di ba? Bakit kailangang sabihin pa na ang kumakatok ay tao? True. Kailan ba naman natutong kumatok o mag-doorbell ang kambing o ang kabayo? At kahit gaano ka-high-tech ang inyong AI, ChatGPT, Claude o Gemini, ay hindi nito magagawa ang umatok sa inyong pinto o umampas ng bakal sa gate at sabihin, tao po, namamasko po. Tao po. Dahil nung araw daw, lalo na sa mga liblib na lalawigan, may mga pagkakataon na nasa mga labas ng bahay ninyo ay hindi matatawag na tao. Mas malinaw ang pakay nang nagsasabi ng tabi-tabi po habang nang naglalakad sa kagubatan o sa anumang lugar na hindi kayo pamilyar. Ito'y pagbibigay galang daw sa mga matagal nang nakatira sa lugar na yon. Nauna pa sa ating modernong mundo. Nauna pa sa anumang high-tech nating sibilisasyon. Sa kanilang kakaibang uri ng kondo na hindi yari sa simento, pero makapangyarihan ang mga residente. Hindi sila mga higante, pero wag nang subukan na sila ay galitin at tikman ang kanilang paghihiganti. Ganyan ang matututuhan ng ating mga tauhan sa ating kwento ngayong Lunes ng kababalaghan at kakatakutan. Yan ang tunay na impakto. Kung anong mangyayari pag ang mga nilalang na maliliit lamang na tanging pakiusap sa sangkatauhan ay sila ay igalang. Total napakalaki naman ng mundo na ating ginagalawan. Simulan na po nating pakinggan ang kwentong sinulat ni Didit Joaquio Marasigan para alamin ang mangyayari kapag ang nuno ang napuno.